Hi there! Welcome to Trade Smart with Knock Knock. And for today's video mga tol, ituturo ko sa inyo at gagawa tayo ng simple trading and also accessible para sa lahat. Pero bago yung mga tol, may tanong ako para sa inyo. Have you ever stared at chart price na kung saan talaga naman tutok ka na? Yung tipong inaalala mo na kung kailan ka ba mag-e-enter ng trade or kailan ka mag-e-exit ng trade? Or nararamdaman nyo na yung market is completely random sometimes? Well, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Here's the game changer. Horizontal levels. This invisible line of power on your chart ay possible isa ito sa mga susi kung kailan magre-reverse, kailan magpo-pause or titigil, or should I say kailan sasabog o puputok ang direksyon ng kanyang pupuntahan. Kaya sa video ito mga tol, I'm going to show you exactly what horizontal are, paano to i-drawing, and most importantly, how they can transform your trading system. Are you ready to level up? Let's dive in! So ano nga ba ang horizontal level in trading? Well, ang horizontal levels mga tol, ito yung mga price point on a chart na kung saan yung market frequently react, either bouncing off, stalling, and breaking through. They often called support and resistance level. So, but before that, what is support level? When we talk about support level, mga tol, ito yung price na kung saan mas pamilyar ang lahat dito sa tinatawag na reverse upward. And when we talk about resistance level naman, ito naman yung price na kung saan yung market mo ay tends to stop rising and it should be reversed downward. So, ito yung mga sample para at least makita nyo, ito yung support level, at ito naman yung resistance level. Para mas clear lang sa atin mga tol, I just want to give an example para mas madali nyo maunawaan kung ano ba yung support level and resistance level. So madaling salita, ang ginagawa ng support level, holding the price up. At ang ginagawa naman ng resistance level ay holding the price down. So number 4, why are the horizontal level are important? Para sa akin mga tol, napakahalaga ng horizontal level kasi ang market kasi ay hindi naman to tumatakbo in a straight line. So it would be wave lines na talaga namang kakapain mo at aalamin mo at pag-aaralin mo kung bababa o tataas yung trends natin. So that's why kailangan natin gumamit ng horizontal levels. Actually, with this level is represents area na kung saan ginagamit na to ng ilang mga traders at nakasanayan at inaral na rin to. Kung bakit mahalaga to is to making them hotspot for future action. Para at least lahat ng galaw mo, aral. So here's why they matter. So isa na dito sa pag-usapan natin, precision entry points. So dito mga tol, kayang-kaya mo na ditong gumawa ng mga plano na malapit sa level. Like for example, minimizing risk and maximizing rewards. So isa sa pinakamahalaga na malaman mo yung takbo para at least kontrolado mo yung mga ganyang sistema. Isa pa dito, trend identification. Ito dapat talagang pamilyar ka dito. Napakahalaga nito dahil ito ay makakatulong mga tol na makita mo yung market kung ano nga ba yung range niya. Like for example, nasa uptrend ba siya o downtrends. Ito naman mga tol, decision zones ay isa din sa pinakamahalaga dahil ito kasi mga tol, nagbibigay kahit na yung mga market mo breaking through or should I say reverse or sometimes nasa point ka ng critical condition kahit nandun naman sa powerful points. Diba? So, nangyayari, you need to decide. Number 5, how to draw horizontal levels on a chart. Now, let's get practical para at least makita nyo kung paano ba natin ginagawa to. Drawing horizontal level ay isa sa pinakamahirap na ginagawa ng mga trader. It's about recognizing pattern on a chart. Ibig sabihin, pag nakita mo yung ganito, kailangan mong i-analyze, kailangan ma-recognize mo, ito na yun, di ba? Something like that. Dito naman sa part na to, mga tol, kailangan nyo may identify ang key reversal points. Dito, mga tol, kailangan mong makita o monitor yung mga bounce multiple na nangyari dun sa mga past na trading. Like for example, ano ba dito yung resistance, ano ba dito yung support. So dun pa lang makikita nyo na yung pagkakaiba when it comes sa identify universal points. Focus on significant highs and lows. Na-discuss na natin yan, kaya ulitin na lang natin. Dito mga tol, kailangan mong i-pinpoint ang highest peak and valleys na kung saan yung presyo change direction sharply. Ito pa isa, extend the levels. Once na nalagyan mo na ng mga mark yung areas, maglagay ka pa rin ng extend line horizontal para mas makita natin kung paano nga ba yung market
gumagalaw in the future. So ito yung mga example mga tol na kung saan yung price ay nag-reverse ng 3 beses na mas malapit sa mga level. We can mark a support similarly this level where the price couldn't go higher. Ibig sabihin, kung talaga namang hindi siya tataas ng todo, ibig sabihin, support level yung ginagamit natin dito. And is our resistance naman, mga tol, mapapansin mo naman yung pagpigil natin sa pagbaba. So, notice how this level aligned with the future price action. So, you should know kung kailan yung level natin ay possible magkaroon ng action pataas. And it's like the market remembered them. So, dapat alam natin yan na yung bawat market is possible, ganyan yung mga nangyayari. Number 6, how the horizontal level helps in trading. Ngayon, meron na tayo na drawing na levels. Paano nga ba talaga sila makakatulong sa pagte-trade? Ang support kasi mga tol, ito yung tinatawag natin na buy zone, na kung saan kapag yung price natin ay nag-approach na, so that's the time nagki-create siya ng opportunities para bumili ka, or should I say, for buying trades. And habang yung naman, resistant, ito naman tinatawag natin na a sell zone, na kung saan kapag yung price natin ay mas malapit sa resistant level. So, ito naman mga tol is nakukonsider natin na downtrends, or should I say downwards, na kung saan nagki-create naman siya para bumili ka naman ng trades or selling trades. Nakita niyo yung mga tol kung paano natin tinesting o sinubukan when it comes sa price, support level, and resistance. So, etong mga tol ay possible. Ito yung makapagbigay ng high probability setup na yung trade mo ay possible, control mo yung mga mangyayari. Pero not necessarily na talagang ganon, pero mas lamang kung gumagamit ka ng support level and horizontal level. Ito pa yung isa mga tol, breakouts and retest. Ito minsan mga tol, minsan nagbibigay siya ng mga maling signal Like for example, the price break through a level, tapos akala mo support level na yung pinapakita niya. Doon mo siya gawing resistant level, na kung saan instead na magbabay ka, gagawin mo magsisell ka. Maganda rin yung kailangan malaman nyo to, kasi minsan kala mo perfect na yung binibigay, pero pala yon, gaming pala yon. So ang tinatawag doon is breakouts and retest. So here's the example ng ating retest. Sa madaling salita, yung breakout kung saan yung resistant level mo ay nagiging support after a retest. Here's the classic breakout mga tol, na kung saan natatalo ka dahil akala mo resistant level na yung binibigay na signal, pero may balik yan, or should I say, tinatawag natin na retest. At kapag dumating na yung point na to, ito yung point na magba-vice versa na siya. So that's the time na kailangan mo ng galawan, or should I say, balik ta rin yung technique na nakasanayan mo when it comes sa support level and resistant level. Kung resistant siya, possible mag-support level na yan. And this retest ay possible magbigay na ng opportunities para pumasok naman yung iba mo pang trades. So, ganun lang. Number 7, black tips for using horizontal levels. Bago kayo mag-drawing ng mga horizontal levels mga tol, kailangan nyo munang alamin ang tips na ibibigay ko dito. Number 1, don't overcomplicate. Kailangan makapag-focus ka dito dun sa mga obvious na ibinibigay ng signal at kung ano yung mismo maging stand out. Kailangan mag-focus ka sa most obvious level, or should I say stand out, na ipinapakita ng trades or ng market. Kasi kapag hindi ka nakapag-focus doon, malamang sa malamang, lilikot yung utak mo So masyadong magiging komplikado yung mga bagay-bagay, kaya don't overcomplicate. Number 2, use multiple time frames. Ito mga tol, mahalaga din to na chine-check nyo lagi yung time frames, or should I say yung highly frames na nangyari, and kailangan tinitingnan nyo rin yung mga nangyari ng 4 hours ago para at least kita nyo yung mga binibigay na signal doon, kung ano nga ba, horizontal ba, resistance ba, supports ba, something like that, para at least may idea ka kung saan mo sisimulan ulit. Number 3, combine with indicators. Bukod sa gumagamit na tayo ng horizontal level, support and resistance level, dapat alam nyo rin gamitin ang ilan sa mga indicator na pwedeng mai-combine nito. Like for example, RSI, MACD, na kung saan makakatulong to para at least nung nakikita mo na yung support level and resistance, may gumagabi pa sa'yo na RSI or some indicator na pwedeng makatulong sa atin, di ba? Ito pinakamalupit. Number 4, practice on a demo account. O bakit napakalaga nito mga tol? Dito kasi sa pag-practice natin gamit ang demo account, kailangan mong laruin ang isang bagay na feeling mo sa'yo na talaga yung perang yun. Kailangan makontrol mo at madisiplina mo yung sarili mo. Kasi
kapag dun pa lang sa practice or dun sa demo account, masyado ka ng greedy, masyado ka ng impatient, ang mangyayari nun mga tol, malamang sa malamang, ganun na mangyari sa real money mo. Diba? Kaya dapat, habang nagpa-practice ka pa lang, disiplinado ka na. Diba? Okay, this time mga tol, susubukan natin yung horizontal level. So, magbura muna tayo ng horizontal lines at magdagdag tayo nito. Okay na yan? So, okay, close natin. Then, after nito mga tol, i-draw natin yung line dito and i-observe natin yung pagtaas at pagbaba ng price market. So, this time mga tol, makikita nyo, pwede kang mag-sell dyan kapag ka yung price market natin, nag-bounce na siya ng at least 3. So, makikita nyo dito, nag-sell na ako dito. Okay? Kaya ako nag-sell, gawa niyan, tumaas bumaba, at after nito, dito mga tol, ay tumama na sa horizontal level lines natin. So, this time mga tol, it's time to sell. So, wait na lang natin kung tataas o bababa. Ay, yun! Diba? Profit! Okay mga tol, kapag dumating naman yung time na nag-break through yung support levels natin mga tol, kailangan mo mag-retest. Okay? After mong mag-retest mga tol, dun ka pa lang magte-trade or should I say magse-sell. Okay? So tara, subukan natin. But bago yon, drawing muna tayo horizontal line. Okay na to. Sige, lagi tayong isa dyan. And after nito, draw lang natin. Ayan. So dito, ito na yung magiging natin, pattern. So let's make 30 seconds duration. Alright, sige. Okay. So dito, hintay lang natin kung magbabay tayo, magse-sell. Dahil nag-signal siya ng ganon, nag-sell ako. Ito yung baba, taas yung market. Tapos, dito hindi na siya nakataas. That's time na bababa na yung market. So, wait na lang natin kung tataas ba o bababa. Tingnan natin. Sige, wait lang natin. Ayun na, ayun na. Profit! So, ganun na kadali. And there you have it, mga tol. Horizontal ay ang isa sa pinakamadali at napakasimpleng gamitin na talaga naman dapat yung matutunan. Pero paalala lang, simple siya, pero siya ang most powerful tool na pwede mong gamitin. At alam mo ba na kapag na-master mo itong tools na to, pwede makapagbigay ng significant edge in identifying opportunities and managing your risk effectively. Kung nakatulong sa inyo ang video to, don't forget to subscribe, like, and share this video, and huwag mo kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video ilalabas ko. In the next episode, we'll explore another essential concept to boost your trading confidence. Until then, happy trading!